Tila naghihingalo na daw ang ICI matapos mag-resign ng isa pa nitong miyembro. At kaugnay niyan ay makakausap natin si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Sendanya. Magandang gabi po, Rina, at magandang gabi po sa ating mga tagapakanood. Ano po ang inyong reaksyon sa sunod-sunod na mga pagbibitiw? Ito na nga po yung pinaka-latest. Naniniwala po ba kayo na ito ay dahil sa ipinauubayan na nila ang kanilang trabaho sa iba? Well, yung sinabi nyo kanina na naghihingalo, that's a very apt description. Nasa ICU na ang ICI. Naghihingalo dahil pinagagawa ng isang malaking trabaho pero very limited yung powers at resources na binigay. So talaga namang gagapang sa hirap yung komisyon. Kaya sinasabi natin kung sinertify as urgent yung ating IC bill or Independent Commission Against Infrastructure Corruption at binigay yung necessary powers sa ICI, di sana wala tayo sa sitwasyong ito ngayon. So, ito pong ICAIC, hindi po siya certified as urgent. Ano po ang peligro na kasama niyan? Well, yung danger kasi na binanggit lamang na ito ay priority pero walang certification as urgent, ibig sabihin hindi mapapabilis yung proseso doon sa ating legislative process. Alam naman natin, o ora de peligro, dapat sana bago nag-break for Christmas, napasa na ito on third reading. Para nang sa ganun, ito namang ICI magawa yung trabaho niya pagbalik ng bagong taon with the necessary subpoena and contempt powers. Grabe kasi yung ginawa na demand sa ICI. Pinaggawa mo ng isang malaking trabaho pero hindi mo binigyan ng kakayahan at hindi mo binigyan ng resources para gawin ito. Ayun. So ano po ang maaaring asahan ng taong bayan? Tayo ay sasandal na lamang or hindi pa ba mabubuwag ng opisyal ang ICI? We are very alarmed doon sa sinasabi ngayon ng Malacanang na yung ICI daw ay na-fulfill na niya yung kanyang function at ito rin yung soundbite na naririnig natin mula sa mismong komisyon. Kasi ang marinig ko ito, sabi ko gano'n, that's it, pansit, yun na yun, ganun lang. Ang laki ng problema, ang laki ng challenge, ang laki ng mandato, pero sa dulo, hindi hanggang doon lang pala yung tingin nila na trabaho nila. Tandaan natin hanggang sa ngayon, wala pa yung malalaking isda na di sinasabi natin na dapat makasuhan at makulong. Sabi nila before Christmas, natapos na ang Pasko. Ano pa, abutin pa ba natin ang Chinese New Year bago magawa yung trabahong ito? So ano po ang susunod na hakbang dito? Tayo po ay inaasahan na pagkatiwalaan na lamang ito pong ombudsman at hihintayin na lamang ang pagpapasa nitong bagong bill na nagsasabatas ng bagong grupo na mag-iimbestiga. Ganun po ba yun? Sa ngayon, alam naman natin na meron pang window para ito ay maisabatas sa lalong madaling panahon. I-certify as urgent ng Pangulo, bigyan ng direktang atensyon sa Committee on Appropriation para magawa ng appropriations language, and at the same time, kinakailangan talagang ma-appreciate natin na yung current institutions na meron tayo ngayon will not be enough. Kasi kung enough yung ombudsman at yung DOJ lamang, sana wala tayo sa ganitong sitwasyon na bilyong-bilyong piso ang nanakaw sa ating kaban. Ano po ang inyong reaksyon dito naman po sa listahan na tangan po ni Congressman Leandro Leviste? Well, itong parang back and forth, no? May sasabihin, hindi sasabihin ng buo, meron daw pumipigil. This reflects yung failure ng investigative system. Kung meron lang sana kapangyarihan talaga yung ICI, hindi na natin kinakailangan mag-resort sa paghihintay ng paglalabas ng mga listahan mula sa mga individual legislators or mga sources. Dapat sana bago pa nangyari yung unfaithful incident, na secure na yung mga ebidensya na dapat hawak na ng ICI para talaga makasuhan at mapanagot yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. So do you feel any resistance dyan po sa mababang kapulungan para mapabilis po ang pagsasabatas nung People's Commission na dapat ay magiging transparent para makita po ng lahat ang mga nangyayari sa investigasyon? Well, medyo na-disappoint tayo doon sa nangyari na natapos agad yung committee report. Talagang tinabaho nila Representative Shell Jokno at Representative Leila de Lima na mabuo with the help of the committee yung ating committee report. Pero sa dulo, napako sa Committee on Appropriations. Biglang, ang bilis nung takbo sa marathon, pero nung malapit na sa finish line, biglang parang hiningal at pinabagal. So tayo din ay very concerned. Nasaan din yung hand dito na administration? Kaya bumagal yung last stretch ng ating paggawa ng batas. Ano po ang ating aasahan tungkol po sa mga bagay na ito sa Enero?
Well, pag resume natin na Enero, talagang kukulitin natin ang House leadership na finally ay ipadaanin na ito sa Committee on Appropriations at i-certify sana as urgent ang Malacanang. Pero even without that, titiyakin natin na dapat bago matapos ng Enero, maisabatas na ito. Nang sa ganon ay talagang magawa ng isang independent commission yung trabaho niya na imbestigahan at panagutin yung mga may kasalanan para dito sa unprecedented corruption scandal na meron tayo ngayon. Maraming salamat sa inyong oras at maligayang Pasko, Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.